Hello, hello! Kumusta kayo mga Pilipino sa buong mundo? Kumusta kayo? Ito, nagbablog na naman tayo ng konti at medyo nagpahinga tayo ng mga ilang araw din. Hindi tayo nakapag-vlog. Okay. Ay, nako. Itong usapin ngayon ng ROTC, ito yung gusto kong talakayin. Ay. Gusto talaga nila i-push ang ROTC. Pero talagang hindi ako hindi ako pabor dyan. Kasi disturbo lang yan eh. Disturbo siya na at the same time, hindi man effective. Tsaka ROTC, limited yan sa mga estudyante. How about yung mga hindi estudyante? Hindi ba sila dapat kasali dyan sa national defense? Uh, hindi talaga, it doesn't make sense na ibalik yung ROTC na yan. Although I was officer naman ako before sa CAT ng high school. No? Nag-undergo rin ako ng ROTC nung college. Pero yung ROTC in particular, lalo na sa college, hindi talaga siya nakakatulong niya. Mas pabor ako pabor naman ako sa yung involving civilians in national defense, pero hindi ROTC ang paraan. Yung paraan ang hindi ako agree. Ang ano ko diyan is ang I favor more on mandatory military service doon sa mga kabataan natin, or especially sa mga lalaking kabataan in particular. Let's say mga 22 years old na mga lalaki. Yun ang yung mag-undergo sila ng military service, and they will become part of the military reserve for a few years. Yun lang. Yun talagang effective kung gusto talaga natin. Tsaka everybody, all males should be involved, whether nag-aaral ka o hindi. Yun ang ano dyan. Ang dapat gawin dyan. Tsaka habang may mga sweldo or allowance naman dapat yan habang nasa military service yung mga kabataan natin, mga lalaki. Yan ang hindi ako pabor talaga. Disturbo yan at saka it's too much cost in terms of oras ng mga kabataan. A waste of time at the same it's a waste of time yung ROTC. Well, siguro compromise. Pwede siguro may ROTC tayo pero gawin na lang natin yung tawag dito, isang subject lang na kung mayroong mga college students na gustong pumasok sa military in the future, pwede silang dumaan sa ROTC. Parang gawin natin parang cadet training. Parang cadet training ang gagawin para maging pag college graduate na siya, it's a one way of having some officers sa military, providing officers sa natin sa military. Pero gawin natin voluntary, parang isang course lang 'yan sa college. So, yung mga hindi pumapasok sa PMA, pwede naman or hindi man talaga lahat kasi may limit din may quota rin yung PMA. Yung iba talaga na gusto magsundalo, pwede man sila mag-college pumasok sa college. At the same time, mag-enroll siguro sa ROTC. Kung gawin mang isang course yung ROTC. Hindi siya basta subject lang, course siya. Doon sa college para parang ganoon. Anyway, So yun ang aking idea diyan. Hindi yung kagaya ng style na nangyayari ng parang marcha-marcha lang, wala namang talaga eh, walang relevance doon sa national defense. Ang ko talaga yung mandatory military service and with emphasis doon sa evasion and survival tactics, mga ganyan.
Kasi nga kung ang ano talaga natin, we have to prepare sa kalaban natin which is China. Kung ma-invade tayo ng China, anong gagawin natin? Talagang more of guerrilla warfare. So kailangan natin we know how to evade the opponents, the bigger superior force ng China. At the same time, we survive until such time na maayaw na nilang na aalisin sila rito pag palagi mong binubugbog. Ayun lang naman paduguin mo lang na paduguin yung China. Kasi hindi naman natin talaga sila pwede kalabanin ng harap-harapan. So more creative tayo sa mga natin sa style ng warfare na gagamitin natin. Anyway, yun naman sinasabi ko na mandatory military service. Yung mga kabataan natin na papasok dyan sa military service, bukod na sa may allowance sila dyan, kasi nga, part sila ng military, magagamit din naman sila sa mga natin, sa mga, ayun nga, every year, nabanggit ko before sa previous vlog ko na ang bansa natin na palagi naman dinadaanan talaga ng mga kalamidad, mga bagyo, kung ano-ano. So itong mga to, makakatulong naman to para makapag-provide tayo ng manpower sa mga ganyan. Yung mga search and rescue, mga ganyan, makakatulong din sila para maka-enhance sila ng manpower sa natin, sa military or sa police. Yun yung yun ang aking nakikita na mas effective na paraan. Hindi yung usual na ROTC na mga disturbo sa mga nag-aaral natin ng college. So yun lang po muna ngayon at yun ang topic ko ngayon, ROTC. Wag yan i-push po. Sige. Tumigil na po kayo dyan. Sige po. Okay, hanggang dito na lang po at ibang topic na naman siguro ang ating talakayin sa sunod or di kaya something related pa rin dito sa ROTC. Salamat sa inyong panonood as usual.